Ay, balikan po natin ito pong issue ng impeachment at nako may humirit pa ho na senador diyan po sa issue ng impeachment na kumari ay mabigyan pa raw ho ng 1 linggo para pag-aralang mabuti ng ating mga mamabatas hinggil po sa kanilang gagawing aksyon dito po sa impeachment complaint na inihain ng mababang kapulungan ng Kongreso. At pero ang matindi ho rito ay nagdesisyon po ang Korte Suprema na unconstitutional o labag po sa ating saligang batas. Ito hong ginawa ng mababang kapulungan ng Kongreso. At ito ho, August 6 na po ang gagawin ho na pagdinig ng Senado na po, hindi na po impeachment court, Senado, para desisyonan ito hong kung ano ba talaga gagawin na ho. Dahil sa nagsalita na po ang Supreme Court at marami po, sabi ho ng liderato ng Senado ay kanilang susundin ito hong pahayag o desisyon ng Korte Suprema. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Ito. For the record, it was agreed in caucus that the matter will be decided upon by the Senate on August 6, 2025 when we open session on that date in order to afford ample and sufficient time to the members to study the 97-page Supreme Court decision, excluding the concurring and separate opinions filed by 5 or 6 additional magistrates of the Supreme Court. Meron ang kasama na gusto na yung araw tatayo at i-dismiss na. They gave in to the request of our colleagues na let's give us 1 week, at least 1 more week para pag-aralan na mabuti and of course our discussions will be educated discussions on the particular issue. Meantime, the Senate President believes there is no need to convene as an impeachment court again to vote on the Supreme Court ruling. He noted that with the SC's decision, the upper chamber no longer has jurisdiction over the case. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin? Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema. Okay, so yun po, no, ang pinaka-latest at kaganapan dyan po sa Senado na kung saan ay August 6 na po ang gagawing pag-aksyon ng Senado. Kasi formalidad na lang ho yan, mga kababayan, di ba? At dahil sa nagdesisyon na po at ang Supreme Court wala ho, unanimous ho eh. At ang sinasabi, executory na po ang yung desisyon ng Supreme Court at bagamat pwede pang mag-motion for reconsideration ang mababang kapulungan ng Kongreso. Pero wala na, i-implement na ho yan. Kaya nga sinasabi ho ni Senate President Chis Escudero na hindi pa pwedeng hindi sundin. Kasi baka magmukha ho tayo, baka tingin ho ng international community sa Pilipinas ay magiging banana republic. Kasi, di ba, nakasulat po sa ating saligang batas na ang Supreme Court, yan po ang final arbiter. Yan po ang taga-interpret ng batas. At maliwanag naman po, mga kababayan, sa ating 1987 Constitution na ang tanging Supreme Court lang ho talaga ang meron pong kapangyarihan na sila po ay magsagawa ng judicial review. Di po ba? So wala hong ibang pwede na gumawa nito kundi ang Korte Suprema. Yun lang ho. So dapat lang naman talagang sundin kasi mahirap naman kung hindi pabor sa isang grupo yung desisyon ng Supreme Court, katulad doon, di ba, nang nagsasabi na, nako, judicial overreach ang Supreme Court. Kasi bakit to sinasabi nila yun? Hindi kasi sa pabor sa kanila yung desisyon. Ito, maliwanag ho mga kababayan, sa Article 8 ng ating saligang batas, mga kasama, ito sa Judicial Department. Ang liwanag ho, Section 1, no? The judicial power shall be
vested in one Supreme Court and its lower courts as may be established. So, yun ho mga kababayan, maliwanag ko. So, ang judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies. So, yan ho. Involving, ang linaw ho, no? Involving rights which are legally demandable and so enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on, ito nakalagay, ito matindi rito, on the part of any branch or instrumentality of the government. Ang ibig sabihin nung rito mga kabayan, yung judicial power, judicial review ng Supreme Court ay pwede kahit na anong sangay ng pamahalaan. Di ba? Kasi tatlong sangay ho ng ating pamahalaan, di ba? Judikatura o judiciary, yan, kasama Supreme Court yan, sa pangunang Supreme Court. Yung legislative, yung Senate at ang House of Representatives at executive. So nakalagay ho sa ating saligang batas, Article 8, na tanging ang Supreme Court ang may karapatan na magkaroon po ng judicial review. Kaya yan ho, wala nang habol. Pero meron ho sa ating nagbulong at meron ho tayong source na kasi may mga senador ho na talagang kahapon yung ikalawang araw ng kanilang session, gusto na pong tapusin yan, i-dismiss na ng tuluyan yung impeachment case laban po kay VP Sara Duterte para lahat na tapos na at makapag-focus na po sila sa kanilang trabaho sa pagbalangkas ng batas. Pero may mga humirit daw po, sabi nga ni Senator Mig Zubiri, talagang marami gusto magmosyon na, hindi, tapusin na yan. Pero at nagkaroon nga po ng caucus yung mga senador, may mga humirit po. At ang aking source galing po sa minorya. Ang sinasabi, no, di umano, ay ito pong si Senate Minority Leader Tito Soto ang humirit na isang linggo pa na palugit at kanilang lubos na pag-aaralan ito pong 97-page na desisyon ng Supreme Court. So kaya August 6 na pagkasunduan, so pinagbigyan po ng majority, o sige, bigyan namin kayo ng isang linggo para pag-aralan nyo mabuti at pag-usapan na natin yan, yung impeachment case na yan. So, August 6 po. Ayon po sa ating informante, source, dyan po sa Senado, ay ito pong si Senator Tito Soto ang humirit na August 6 na, wag naman ngayon na pag-usapan yan. So, para pag-aralan daw mabuti. So, yun po na pagkasunduan. So, talagang humihirit pa ho, mga kababayan. Wala nang kapanapanalo at kung sakasakali ilan ba ho sila, no? So 5 ho sila sa minorya ang boboto. Simple majority lang ho yan, 13 lang ho. Sa bagay, nako, hindi lang ho sila 5. Magiging 4 na lang kasi mismong ito pong si Senator Mig Zubiri na nasa hanay po ng minority ng Senado, siya po ay nagsasabi na dapat sundin ho ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. So 4 na lang para sila kung sakasakali na boboto. O kasi wala na 20. O halimbawa may mag-abstain naman si Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Wala, kasi simple majority lang ito, 13 lang ho. At ayon po sa liderato, sabi nga po hindi, susundin namin ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara na unconstitutional o labag sa konstitusyon ito hong impeachment complaint na inihain ng Kamara. Kasi sabi nga ni Senate President Chis Escudero, nako, buti na lang talagang naging maingat ang Senado. Nung makonbin ho yung impeachment court sa nung 19th Congress, talagang maingat po sila at binusisi ng mabuti. Kasi kung naging padalos-dalos pala at agad silang nagdesisyon, ikinunbik po nila si VP Sara Duterte, tapos biglang magdidesisyon ng Supreme Court na labag sa ating saligang batas, anong magiging mukha nila? Magmumukha ho silang tanga, di po ba? So, yun ho, maganda ho. At siguro sa mga tumututol, nako, may mga pasasampahan ng kaso, no? Ipapakontempt po yan sa Supreme Court, yung mga
o sumisira po sa imahe ng Supreme Court natin na talaga namang dahil lang po sa kanilang political agenda, sa kanilang pansariling interest at hindi matanggap ang desisyon ng Supreme Court, ay mistulang sinisira nila yung imahe, kredibilidad ng ating Korte Suprema. So yan po ipapakontep po sila, no? Marami diyan, no? Mga may vlogger, may mga dating opisyal o kung ano man, mga abogado, sana ho makontempt po kayo para mabigyan ho kayo ng masampulan ho kayo na nagdesisyon ng Supreme Court dapat ho sundin po natin lahat para wag naman ho tayo maging katawa-tawa at mapanatili yung matatag na prosesong hustisya na umiiral dito po sa ating bansa. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ulitin ho natin, ating issue, pinagbigyan ho ng mayorya ang minorya. Ang sabi ho ay si Senate Minority Leader Tito Soto ng 1 linggo para pag-aralan pa raw po yung itong desisyon ng Supreme Court. So August 6 na po. At hindi na po impeachment court ang magdedesisyon, kundi Senado na po kasi ayaw po nilang mag-convene na maging impeachment court pa ang Senado kasi wala na pong jurisdiction ang Senado dito po sa kasong ito. So abangan natin, formalidad na lang ho yan mga kababayan dahil sa talagang lahat karamihan po sa mga senador ay nagsasabi na sundin ang desisyon ng Korte Suprema at maging yung isa sa minorya na si Senator Mig Zubiri, sabi niya po ay dapat na sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.